So, bigyan lang natin ng reaction yung pinost ng ating kapatid na gustong ipakorek sa atin. Yung sa John 15, 1 John 15, verse 15. So, pakibasa nga kapatid. Tagalog po ba, English? Wait, Yung sa English, Yeah. I will no longer call you servants, because a servant does not know the undertaking and affairs of his master. Instead, I have called you my children, because I have made known to you the things just as my father had made them known to me, being his son. So, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, dahil tinawag niyang my children, nagpapatawag din siya ng my father? Hindi, kasi ibang ama at ibang anak. Siguro ang tingin ko dyan, parang ikaw ay isang guro. Pwede mo tawagin my children, ang iyong mga estudyante. yes, Kasi oo. tinuturo, tinatransfer mo yung knowledge na ibinigay ng ama sa kanya, ng kanyang pagpalagay na tinatransfer mo yung yung kaalaman na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang ama, binibigay mo doon sa mga ang estudyante niya. So, ang gist talaga ng anong to ay promotion from servant. Dati tayo mga lingkod lang, pero ginawa yung mga covenant keepers, ginagawa niyang parang kanyang mga anak. Pero never, wala kayong mababasa o tayo na sinabi na you can call me father. Kasi Yes, malinaw ang oo. na iba ang ama sa anak. Kasi sinabi niya doon sa aklat ng ng Matthew na sapat na natawagin siyang guro o teacher dahil iisa lang ang ama, 'di ba? Yung sinabi niya doon. So, kung So, mayroon man tayong nabanggit na ah, patungkol sa kay King Yahweh na tinawag nating Father, ito po yung patunay doon na itinawag niya tayong mga children dahil siya ay isang guro, pero never na nagpatawag siya na tawagin niyo akong ama kasi siya mismo ay nanalangin, 'di ba? Ng ah Father in heaven. Siya mismo ang nanalangin doon sa kanyang ama. Kaya hindi natin siya pwedeng tawagin na siya ang ama. kaso Kakaibang nakalagay dito. persona. Pero nakalagay dito, may children eh. Oo, prinomote niya lang tayo, bro, na na children. Hindi na tayo Oo. servant. Na hindi servant, tawag dito, slave or alipin. O hindi kaya may father's children. Di, tama lang kasi siya ay Kasi, guro. Di ba pa ang kasi mga may, teacher, tinatawag niya Anak, may anak, children? minsan anak ang tawag, di ba? Oo. kasi Minsan di may anak, sinabi, mga anak. may sinabi si, Hmm. di ba may sinabi si Thomas? Hmm. Di ba? Ano, ano ba Ano yung po sinabi ni sinabi? Thomas? You come to know yourselves, you will be known. And you will know that you are the sons of the living Father. Oo, living father. Oo, living fathers. We are sons of the living father. But kay King Yahweh hindi siya nagpapatawag na ama. Kasi siya mismo ay tumatawag ding ama sa Iba ang kanyang persona niya. sa kanyang ama. Bakit babanggitin natin dito yung my children? Mm. Gusto ko ding i-correct yung nakalagay doon sa video clip. Ang text na nakalagay doon, Isaiah chapter 9 verse 6. Paki-plus mo nga sis, Oo nga, yung i-stop share Isaiah ko mo ito ha. 9 verse 6. Oo. Kasi yun ang nakalagay doon sa video clip na gustong ipakorek nitong ating kapatid. Kasi ang iniiwasan niya dito, yung magkaroon ng other meaning. So, magkaroon ng
ng ano ng ibang pagtanggap. Alam niyo naman ang mga Israelita, maski noon pa, kapag kaiba ang dating sa kanila, iyon ang pinaniniwalaan. So ngayon, dahil ito yung panahon ng ng paglilinis, paglilinaw, kaya dapat natin na maging tawag nito, maging careful sa sa pag re-revise ng Torah. So ito na nga, pakipaliwanag ng gusto yung my children na yan. Yan, oo. So, ito ang gusto nating ipakita sa ating mga tagapakinig na doon sa nag-comment na itong part na to ay nabago po ito ng mensahero. Kasi iba yung Isaiah yan, tia. oo, Isaiah chapter ay 9 verse ito yung 6. Isaiah chapter 9 verse 6 na sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang batang lalaki, sa atin ay ibibigay ang isang Mesaya, at ang kaayusan at katuwiran ay mapapaloob sa kanyang pagkahari. At siya ay tatawaging ang salita, ang Emmanuel, ang makapangyarihang hari ng mga hari at dakilang alahayam. So wala po ditong nabanggit na dakilang ama. Kasi ang nakalagay po sa corrupted, he will be called Almighty Father. So napalitan na po yan ng mensahero. Kaya ito na po ang nilalaman ng Isaiah chapter 9 verse 6. Yung sa English nga sis, para makita nila na yung English version ay napalitan na ito ng mensahero. Anong Yung ng Isaiah? Isaiah chapter 9 verse 6. Stop share ko. Kaya welcome naman po sa atin ang mga comment. Kung Salamat. mayroon po kayong Salamat sa ano. salamat sa kapatid na nag-comment para tama natin kung mayroon mang mga doubts sa mga tagapakinig natin. At saka tayo din nare-review natin kasi hindi na Oo. natin pinagtutuunan masyado ng pansin. Kasi Oo. pag focus tayo kung ano yung nasa harap natin. Yes. Salamat din. Kasi yun, nabubuksan yung para sa kalinawan ng lahat. Oo. English ng Isaiah 9:6. Ayun yung malapit. Baba mo pa. Dapat pala Oo. naka-share ba to? Oo, nakashare yan sis. Okay. Oo. So, ayan. So, napalitan na po. Yung nasa corrupted, Almighty Father ang nakalagay po dito. So, dito ay napalitan na ito ng mensahero. So, nakalagay dito, and he will be called the Word, the Emmanuel, Almighty King of Kings, and Mighty Alahayam. So, hindi po Almighty Father, Mighty Alahayam po ang nakalagay. So, yun lang po ang aming yung ba? correction. Father ba yung original niya, sis? Yes. Almighty Father ang original niya sa Okay. sa corrupted version. So yung may children, hindi kaya corrupted yun, sis? Hindi naman kasi ang mga guro nagtuturo din ng anak, Oo. di ba? Mga anak. Hindi, dapat may student yung guro or may followers. Ano bro? Sa John 15? Oo, yung sa John Hindi, kasi 15, promotion nga ganun ka-espesyal ang mga John covenant keepers. Tinuturing niya parang Paano anak. naman you will be like my children? Talaga may children ba yun? Kasi Iba na ang bibigyan tawag kasi wala namang anak di ba? Wala naman siya. But you will be called my Oo nga, children. my children. Ito. Actually, hindi ako kumbinsido eh. I have called you my children. Ayan, parang yung teacher tinatawag niya yung mga paborito anak, paborito niya yung mga apple of the teacher's eye, di ba tinatawag niya, anak, ganyan. Kumbaga, naiiba siya sa ibang estudyante. Ganyan lang naman. Yun lang naman ang Okay.
Oo. kinukumpara niya yung sarili niya. Kasi nga nakalagay dito, ah, I have called you my children. Nakalagay dito, if, okay, wait lang. I will no longer call you servants because a servant does not know the undertaking and affairs of his master. Instead, Mm. I have called you my children. Ito naman yung justification niya. Oo. Because I have made known to you the things just as my father had made them known to me, being his son. Parang, hindi para. Sinasabi niya rito, yung act na ginawa niya. Yung act na ginawa niya na pinakilala niya ulit ang aba sa atin bilang kanyang anak. So parang ang sinasabi niya, yun nga, yung kinukumpara niya yung sarili niya sa atin. Tama ba? Oo, oo. Just as, ano, di ba, being his son. Just as my father had made them known to me, being his son. Kasi tinransfer yung, ano, yung knowledge, mga kaalaman, na, saka yung mga undertakings and affairs ng kanyang ama, ay ano, ay pinaalam din niya sa atin. Yung mga, yung mga, ano, mga intensyon ng father, di ba? Kaya tinatawag ko rin kayong aking mga anak. Pero hindi siya nagpapatawag ng father. Parang kinumpare niya tayo at saka yung sarili niya, ano, yung tayo, kinumpare niya dun sa iba. Tapos siya, kinumpare niya na, ano, parang kinagaya Teka, niya tayo di- sa teka kanya. sis, Parang iba pa rin gano'n. eh. Iba pa rin yung meaning. Iba Ano, pa rin yung dating eh. Parang sinasabi niya, ano eh, I have called you my children because I have made known to you the things just as my father had made them known to. Parang yun ang ano eh, yun ang nagbigay ng license sa kanya tawagin silang my children. Yung pagpapakilala niya ng pangalan sa mga Israelita ng kanyang ama. Ganon ang dating nito eh. ang ano kasi, ang sa verse 13, no love is greater than this, to gather one's own children. You are my children if you do what I command. Pag ginagawa mo, pag covenant keeper ka, you are my children. Parang inampun niya tayo pag covenant keepers ka, pag sinusunod mo yung mga So, kautusan. kung Yun. ganyan yung nakasulat doon, Pero hindi ibig sabihin, ano, siya ay father, yun hindi ang, siya ang father. kaya nga, so nakasulat doon, lumalabas na children ang tingin niya sa atin. Oo. Ang tingin niya sa atin, Kasi children. promote na niya tayo eh. Hindi na tayo servant. Kasi my children. Tingin ko Yan yung kasi justification sinasabi niya. Tingin ko limited kasi ang ano eh, na lost in translation. Pero hindi ibig sabihin na tawagin ko yung anak, yung guro, tawagin kitang anak. Hindi ibig sabihin tawagin mo akong mami. Tawag kitang anak, pero hindi ibig sabihin tawagin mo akong mami o daddy. You di ba? Okay, since ano Kita to, lang, kita lang. since Kahit ibang talakayan, since pamangkin ko, ano na, pwede ko tawagin yung anak, anak, di ba? okay, ganito na lang. Since talakayan yan sa Torah, paglilinaw naman yan, kaya nga talakayan, welcome po. Ang mas malalim na sa mga kapatid, na baka may mas malalim pa kayong pangunawa dito sa binabasa natin niya. Mag-comment lang kayo. Kasi kailangan maano natin to eh. Masiguro natin na walang magiging iba pang meaning. Uulitin ko po, ang ano natin ngayon, ang panahon ngayon ay paglilinaw na. So ang meron man pagkakamali ang ating mga ninuno na yon, hindi sila nagkaroon ng pribilehiyo na ano yon, na malinawan. Ito po, may pribilehiyo tayo malinawan. Ito naman makakabuti para sa atin, bawat isa. Tama. Marami pa naman naglipa na ngayong mga fake na ano. Hindi namin sinasabing kami lang ang tama. Kaya ano, pero ito ay saka para sa kalinawan ng lahat. Kasi baka may mga ibang doktrina na sumisibol.
Yun ang ating Pero dapat i-plus nyo rin dito sa ano, yung iba pang sinabi nyo kanina tungkol regarding dito sa children na sinabi ng ating King Yahweh. For us a child will be born, to us a Messiah will be given, or Messiah, and the orderliness and the righteousness will be on his kingship. And he will be called the Word, Emmanuel, a mighty King of Kings, and mighty Alahayang. So ito yung mga inauthorize niya itawag sa kanya. Salita, the Emmanuel, Almighty King of Kings, Almighty Alahayang. Aside sa kanyang pangalan na Yahweh Shai. Pero dito hindi pa kasi siya So Yahweh pa rin ang dala niyang pangalan dito sa Old Testament. So encourage namin ng Dito sa sa Matthew 23. Sis kasi paki-stop ng share mo. I-share ko lang din to. wait. Okay, Matthew 23. Verse what? Oo. Dito yung 23 verse 9. Ayan. Dito sinabi na ni King Yahweh at huwag ninyong tawagin ang sino man dito sa lupa na Aba, sapagkat iisa lamang ang inyong Aba at siya ay nasa langit. So ibig sabihin, ang tinutukoy niya dito, hindi siya yung Ama na nasa langit. Huwag din kayong magpatawag na guro. Sapagkat iisa lamang ang inyong guro, ang Misaya. So siya talaga ang nagpatawag na guro, Misaya. So bilang guro, kahit tayo naman, ako isang teacher, dati, tinatawag ko yung mga estudyante ko na may children, mga anak. So bilang guro, tinatawag niya din tayong mga anak. Sa verse 11, ang pinakadakila sa inyo ay siyang magiging lingkod ninyo, sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. So, ito lamang po ang paglilinaw dito sa comment ng ating kapatid. So, Salamat, meron po ba kayong kapatid. idadagdag mga kapatid? Ayun lang, sis. Okay, Salamat, maraming kapatid. salamat. Okay na sis, ayan na po. Okay na po. Okay, maraming salamat.